Naabutan naming abala si Sherwin Ibong, 48 taong gulang, sa kanyang computer shop business. Maaga ako nagsimula, may alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kada araw, halos 17 oras niyang binabantayan ang negosyo. Pero ang maghapong kita sa pagkayod, unti-unting nababawasan. Isa-isa na kasing dumating ang mga pinagkakautangan niya. Kaya ano lang, wala eh. Dapat 600 babayaran ko sa kanya, kaso kulang yung aking kita ngayon. Parang pinagkakasya ko pa sa iba na babayaran ko sa ibang kumbay. Kasi dati nakakapagbayad ako sa kanya ng 600 a day, walang bawas. Sa mga sumunod na oras, dumagsa na ang mga nagpapaprint at photocopy sa computer shop ni Sherwin. Maya-maya pa, dumating ang isa pang maniningil ng utang. 400 pesos ang dapat bayaran ni Sherwin sa pangalawang inutangan. 200 lang binigay ko sa kanya. Tapos sa isa, kasi dalawa yung nakuha ko sa kanya. Dalawang notebook. 100 lang binigay ko sa kanya. Ilang sandali pa, dumating na naman ang maniningil ng lending company na pinagkakautangan din ni Sherwin. Ang binabayad ko dapat sa kanya 700. Ngayon, nagbibigay lang ako 400. Ilang oras ang lumipas, isa pang maniningil ang dumating bago ang tanghalian. Yung sa uli po, bali 200 lang naibigay ko, dapat 300 pa ibibigay ko. 200 lang naibigay ko sa kanya. Bali, maabot na po siya ng 1,600 po. Total na naibayad ko ngayong umaga. Ang kaso, hindi lang pala mga pinagkakautangan niyang Indian National at lending company ang problema niya ngayon. Nagrenta lang po ako dito. 4-5 po monthly ako dito. Ngayon, yung pangkuhan ko ngayon, ang budget ko ngayon, pambayad ko ngayon, yung 18. Sa kabuuan, umabot na sa 200,000 pesos ang utang ni Sherwin. At ang dahilan ng paglobo nito, ang pagsali sa iba't ibang online game. Panahon ng pandemic yun, nauso yung isabong. Doon ako nagsimula na isandaan lang dati, pa 20-20. Hanggang nitaya ako, lumalaki lang ng laki. Muli raw siyang naengganyo nang makita ang mga advertisement ng online games sa social media. Una, nanalo ko ng 5,000, 10,000, ganun 20,000. Isang araw lang yun Tapos yung panalo ko ng konti, 1,000 na lang yung natira. Nanalo siya ng naging 100,000. Noong una, sinubukan pa raw niyang itabi sa bangko ang ibang perang napanalunan niya. Inidro ko ng kalahati. Kasi ko nagtira ako naman 60,000. Tapos sabi ko, titira ko to para baka lumago pa. Pero sa kagustuhang muling manalo, nanghiram siya ng pera at muling sumubok para maka-jackpot. Hanggang hindi na niya namalayan na nabaon na siya sa 100,000 pisong utang para may panlaro. Hindi ko naisip yung yung panalo ko nanalo ko ng 100,000. Iniisip ko lang yung hiniram ko, mabawi ko yun. Sa halos 2,000 pisong kita ngayong araw, 200 pesos lang ang naiuwi niya sa pamilya. Pagkakasya na lang namin, pangulam lang. Pero yung pang-araw-araw gastos, parang wala. Sa ngayon, sa tulong ng isang grupong tumutulong sa mga nalulung sa sugal, unti-unting bumabangon si Sherwin. Umaatin ako ng GA, may group chat kami na yung mga kapwa ko rin nalulung sa sugal. Parang doon, nagbibigay lakas loob sa akin na parang mas, iba pa nga, mas malala pa nga milyon yung natalo. Yung iba nakagawa ng masama dahil lang sa sugal. Pero hindi lahat nakakatakas sa pagkakulong sa online gambling. 4 na taon na nagtatrabaho si Alex, hindi niya tunay na pangalan, bilang isang customer service assistant sa isang manufacturing company. Ang sweldo ni Alex nasa mahigit 20,000 kada buwan. Sobra na raw para sa pangangailangan nila ng kanyang kinakasama at anak. Maski pa paano ikaw ba yung breadwinner ng pamilya? May ano naman siya, nagbibigay naman. Nakakapagbigay pa nga. Pero ngayon, halos wala na raw matira dahil si Alex nalulong sa online gambling. Nahikayat ako ng mga ka-work ko dati before kasi may agent doon ng online, sabong pa
So, yun yung parang pinakaunang natuto kong mag-online sugal. So, during that time, actually bago siya mag-pandemic, sir, dinalaro na. Yung una, nanonood-load lang ako. Ang kanyang unang taya, 50 pesos lang daw. At nang maranasang manalo, sinubukan niya ulit tumaya sa mas malaki ng halaga. At mula sa 5,000 pesos na panalo, umabot raw ito sa 65,000 pesos. Siguro yung sugal doon, 15,000. Doon yung panalo, food, saka bayad ng utang, yan. Pero ang sunod-sunod niyang pagkapanalo sa sugal, mabilis na palitan ng pagkatalo at sa kagustuhang makabawi. Dito na natutunang mangutang ni Alex. Ano bang pakiramdam nung talagang sabi mo parang na-addict ka na? Ano sir, dumadating sa point na, kunwari wala akong matalpak. Ang gagawin ko niyan sir, hihiram ako sa kapatid ko. Ang sinasabi ko lang, pautang. Pero hindi ko sasabihin na, kasi hindi ka pa pautangin eh. Ang nakababahala, umabot na sa kalahating milyong piso ang kanyang utang mula sa bangko, katrabaho at mga kaibigan. Ang mindset ko na po nagsusugal ako, sige, palununin mo ako ng parang 200,000, 500,000. Titigil na ako, babayaran ko lahat ng utang ko. Siyempre, pag natatalo ka, sugal ka pa rin. Para mabayaran ang malaking utang, kailangan niyang magdoble kayod. Kaya sa araw ng kanyang day off bilang call center agent, sumasideline siya bilang motor taxi rider. So, kailangan kong pumasada para sa pamilya. Pasada muna, tapos para may pang-gastos pang araw-araw. Sinamahan namin siya sa kanyang biyahe ngayong araw. Good morning, ma'am. Sige po. Habang naghihintay ng magbubook na pasahero sa kanya, hindi mapigilang buksan ni Alex ang website kung saan siya naglalaro ng online sugal. Honestly, madalas maglaro kasi pang din sa oras. Magkano yung kinash in mo po? 50 pesos lang po. Sana magbigay. Ayan, parang hindi namimigay. Parang ayaw magbigay yung 50 pesos ko, 79 pesos na lang, no? Habang naglalaro, nagkaroon ng booking si Alex, kaya tumigil muna siya. Aurora Boulevard, Quezon City. Gusto ka tayo ng buwing, no? Pero kapansin-pansin na sa tuwing mababakante si Alex, nagsusugal ulit siya. So ganun lang yung parang daily routine pag walang pasahero, ganito muna. Pero yun nga, hindi pa rin maiwasan. Alas 4 ng hapon, nagdesisyon si Alex na umuwi na. Ang maiuwi niyang pera sa araw na ito, 370 pesos. Yung 50 na pang top up natin, so 420 minus 50. Kung kita mo na sana, uwi mo na sana sa pamilya, kaya lang nasusugal pa.